Magandang araw mga bata! Sa video na ito, magkakaroon tayo ng isang guest star. Ito ang Golden Apple Snail. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang organismong ito na may potensyal na magkaroon ng malalim na epekto sa iba't ibang uri ng sektor. Mula sa ating agrikultura at sa pamangangalaga ng ating kalikasan. Ang golden apple snail na siyang kilala sa agham na pumasiyang kanikulata ay isang uri ng freshwater snail na nagmula sa Timog Amerika. Ang nagbibigay interes sa snail na ito ay ang kanyang kakayahan na mag-ayon at ang kanyang kakayahan na magamit sa iba't ibang paraan. Ito ay hindi karaniwang snail lamang, ito ay may potensyal na maging isang pangunahing magkabago. Isa sa mga unang bagay na mapapansin mo tungkol sa golden apple snail ay ang kanyang kapansin-pansin na itsura nito. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, nagtatampok ito ng magandang ginintuan o madilaw-dilaw na shell na kadalasang pinamulitian ng madilim na mga guhit o mga banda. Ang shell mismo ay bilog at hugis spiral na nagbibigay ng proteksyon para sa malambot na katawan ng snail sa loob. Narito ang isang pangkalagang pagsusuri sa kanyang pisikal na katangian. Makinig mga bata ha! Sa anatomiya, ang golden apple snail ay may natatanging shell na maaaring mag-iba-iba. Ang kulay mula sa pula hanggang sa madilim na parte nito. Ang kanyang katawan ay binubuo ng ilang bahagi. Una na rito ang kanyang shell. Ang kumot o ang kanyang shell na nagbibigay proteksyon at suporta sa malambot niyang katawan. Ang kanyang paa. Ang malikas na paa ay ginagamit para sa paggalaw at pag-attach sa mga surface. Ang kanyang ulo. Ang ulo ay naglalaman ng mga sensory organs tulad ng tentacles at mata. Ang kanyang operculum. Ito ay isang uri ng pintuan na maaaring isara ng snail upang protektahan ang sarili sa loob ng shell. Sa respirasyon naman, ang golden apple snail ay humihinga gamit ang espesyal na lung o pulmonary cavity. Ang lung na ito ay nagpapahintulot sa kanila na huminga ng hangin. Kaya't sila ay nakasurvive sa parehong aquatic at semi-aquatic na kapaligiran. Umaakyat sila sa ibabaw ng tubig upang kunin ang oxygen mula sa hangin. Sa pagkain naman, ang golden apple snail ay mga herbivore at pangunahing kumakain ng aquatic plants. Ginagamit nila ang special na feeding structure na tinatawag na radula para makakain ng mga halaman. Ang radula ay isang ribbon-like na structure na may mga hilera ng mga maliliit na ngipin. Sa reproduction naman, kilala ang golden apple snail sa kanilang mabilis na rate ng reproduction. Sila ay hermaphroditic. Ibig sabihin, bawat individual ay may kaparehong male at female reproduction organs. Sila ay naglalabas ng pinkish egg masses sa mga submerged na surface malapit sa waterline. Ang mga egg masses na ito ay naglalaman ng daang mga itlog at may gelatinous layer upang proteksyon ang mga ito sa pagkatuyo. Sa behavior naman o asal ng mga golden apple snail, karamihan sa mga golden apple snail ay aktibo sa gabi upang maiwasan ang mga predator. Sa araw, madalas silang nagtatago sa ilalim ng tubig o mga halaman. Sila ay kayang mag-crawl sa iba't ibang mga surface at lumangoy sa tubig gamit ang mga air bubbles. Ang invasive behavior naman ng mga golden apple snail ay naging invasive species sa maraming bahagi ng mundo dahil sa kanilang mataas na rate ng reproduction at malakas na gana sa mga pananim tulad ng palay. Ang kanilang invasive na pag-uugali ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga agrikultural na sakahan at ekosistema. Sa larangan naman ng kalikasan, ang golden apple snail ay maaaring maging bioindicator ng kalidad ng tubig. Ang kanilang sensitibidad sa mga pollutant at pagbabago sa kalikasan ay nagbibigay ng daan sa kanila na maging magandang tagapaghiwatig ng kalusugan ng aquatic ecosystem. Ang impormasyon nito ay mahalaga para sa wastong pamamahala ng tubig at mga pagsisikap sa kalikasan. Hanggang dito na lang mga bata. Sana may natutunan kayo. Kasi kung wala, ay grabe naman. Parang hindi kayo nag-grade 2. Charot! Hanggang dito na lang. Paalam!